Magandang araw, Soxer Jen. Para sa bagong Pilipinas, ito ang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Jen o ICONSOX. Andito po tayo ngayon live on location sa Department of Health Center for Health Development Soxer Jen Region dito po sa Barangay Paraiso, Coronadal City para pag-usapan ang mga latest development programs, projects and activities ng Ahensya ng Kalusugan para sa ating programang Performing and Informing. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Tayo ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA at sa ating mga partner radio stations. Kasama po natin ngayon ang Medical Officer 4 ng Department of Health Center for Health Development or DOH-CHD Soxer Jen at ang Infectious Disease Cluster Head, Dr. Camille Fugio. Doc, ang pagbati po muna ninyo sa ating mga listeners and viewers. Ayan po, good morning po sa lahat ng mga listeners natin and viewers this morning sa ating programang ito. And I hope that you will all learn para po sa ating pangkalusugan, pangkalahatan. Also, para po magiging informed po tayo sa ating discussion this morning. Sige, pag-uusapan natin ang mga hakbang na ginagawa ng DOH-CHD Soxer Jen sa mga programa nila on TB or tuberculosis at ang HIV para ma-achieve ang isang healthy Pilipinas. We'll be back after a short break. Pilipinas, pa-check ka lang! Kamusta, ate at kuya? Maluwag ba ang paghinga? Inhale, exhale. Kamusta, tatay at nanay? Hingal-hingal ka ba? O tay, okay ka lang po? Kumain ng masusustansyang pagkain, sapat na ehersisyo'y siguraduhin, sigarilyo ay iwasan, linisin ang kapaligiran. At kung may nararamdaman, sintomas na di maintindihan, night sweats, cough, lagnat at pangangayayan, baka TB ang salari, huwag nang patagalin, magpakonsulta ka na. Consult tayo bago lumala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero, doon tayo sa trusted healthcare provider. Consult tayo bago lumala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero, doon tayo sa trusted healthcare provider. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka lang! Para healthy lungs, pa-check ka lungs. Konsultayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Tayo po ay nagbabalik sa programang Performing and Informing. Kasama po natin si Dr. Camille Fugio, ang Infectious Disease Cluster Head at Medical Officer 4 ng DOH Center for Health Development Soxer Jen Region. Doc, diretso na po tayo. Pag-uusapan po natin tuberculosis. Ano ba ang TB para sa kaalaman ng ating mga ordinaryong Juan de la Cruz? Para po sa ordinaryo Juan de la Cruz na willing malaman kung ano ang TB. Ang TB po ay isang sakit ng baga, primarily baga, na ang dahilan ang sanhi ay isang Mycobacterium tuberculosis. Pwedeng maapektuhan ang baga, pwede rin ang ibang parte ng katawan. Most common po natin na naapektuhan nito ay yung leeg, tiyan, buto. Narinig niyo na po ba yung POTS disease? Yun, TB yun. TB sa buto yun. So, okay. ang cause nun or ang sanhi nun is yung Mycobacterium tuberculosis. Doc, ano yung mga symptoms na dapat bantayan ng mga ating mga residente para masabi na kung Ma-aware ma-aware sila. sila kung may TB ba or wala?
So, commonly, may tinitingnan kaming 4 cardinal signs. Sa amin, as a medical practitioner, may 4 cardinal signs kaming tinitingnan. So, for adults, ang tinitingnan namin is that merong 2 linggo o higit pa na ubo, hindi mapaliwanag na lagnat. Of course, sasamahan yun ng pag-lose ng timbang o pagbabawas ng timbang. Okay. Tapos pang-apat nun is yung pagpapawis sa gabi or madaling araw kahit malamig naman yung panahon. So yun yung tinitingnan namin at iisipin na namin kagad na baka may Baka may TB TB tong to. taong to. Pero sa mga bata naman kasi any of those 4 cardinal signs and symptoms ng isang bata. Kasi mas complicated or mas hindi siya classic ang nangyayari sa bata. So, kung minsan hindi sila maliksi, hindi sila masigla, dagdagan pa ng yung mga sintomas na binanggit ko, may possibility na meron din silang TB. So, Doc, wala ang pinipiling edad. Wala. Pero usually, yung mga bata, nakakakuha sila galing sa matanda. Okay. Yung matanda yung nagbibigay ng infection sa mga bata kasi sila yung bata kasi nagde-develop pa ng immune systems nila or ng immune system laban sa bacteria and sa other diseases na meron tayo sa paligid natin. So kung yung kasama nila sa bahay hindi alam na may TB siya, Yes. nakakahawa na yon sa pamilya. Sino-sino yung kadalasan, Doc? Sa, di ba, may mga bata, may matatanda. Pero ano yung mga sectors yung, kumbaga, kadalasan na nagkakasakit po nito? Usual na nagkakasakit ng TB is yung mahilig manigarilyo. Yes. Very prone sila to tuberculosis kasi nasisira na ng sigarilyo yung baga Baga nila. nila. Next is yung mga mabababa yung immune system. Kasi hindi na kaya ng katawan nila yung paglaban sa bacteria na umaatake sa katawan nila. Pangatlo is yung mga, of course, yung may mga diabetes. They're also prone to TB. to tuberculosis. At the same time, yung poor ventilation, Yes. yung hindi umiikot yung hangin or hindi napapasukan ng malinis na hangin, hindi nasisikatan ng araw ang bahay, yun sila yung mga prone to have TB. So, mga PDLs natin, Doc, kasama dito. So, Possible kasi nagsisiksikan sila. Actually, may mga activities kami sa TB program where we screen all PDLs for TB. So, every year, binabalik-balikan namin sila at the same time, yung mga bago sila ipasok Yeah. sa Dapat may screening. kulungan, May screening. Nasi-screen ho natin through our services sa TB program. kasi sa ibang panig ng bansa, Doc, naririnig natin na nagkakaroon ng TB outbreak. Yes. So, ano yung... Kasi yun well-controlled na yung TB sa kanila. Sa atin sa Pilipinas bilang isang third world country, although umaakyat na tayo economically wise, medyo meron pa ring pockets of outbreak na sinasabi. And yung may mga PDLs kasi na treat na sila dati pa, Yeah. na re-expose kung nakalabas sila na re-expose. Na-trigger ulit. So baka ibang strain na naman yun. So Yeah. yun po. Doc, speaking of trigger, paano yung transmission ng TB? Transmission. Oo, kasi andito yung may mga haka-haka na kutsara, laway, sige po. Pag-share ng kutsara, Yes po. or yung mga utensils sa bahay, yung Baso. ito yung mga myths or mga Yeah. mga Superstitious. haka-haka sa Haka-haka nila, mga oh, paniniwala. Pag-share ng utensils, paghahalikan, basta namamana siya. Yeah. Yun yung sabi nila dati. But technically kasi na papasa ang TB through pag-ubo, pagbahing, pakikipag-usap, kahit ganito lang na pakikipag-usap tapos tumalsik na umubo ako sa droplets lang. Makakakuha ka ng TB kasi hindi pa ako nagagamot. So yun yung mga possibility na nakukuha mo siya. Pero hindi mo siya nakukuha sa pag-share ng utensils, hindi mo siya namamana, hindi siya, yun.
Hindi siya nakukuha sa mga Pero advisable ba, Doc, na yung, example, may TB siya, iba yung set of utensils niya na gagamitin or ano? Kung kaya naman. Kung kaya naman. Pero hindi siya Hindi siya, practice. Hindi siya advisable din. It causes discrimination and stigma to the family. Opo. Mas maganda kasi na once na nagpa-check up, Yes. yung isang patient na may nararamdaman ng mga binanggit ko kanina, pag napa-check up at saka na-confirm no, through gene expert natin na may TB siya, pag nag-start na siya ng gamutan, tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Unless may isang strain na tinatawag natin DRTB, yung first line natin na gamot, hindi na pwede sa kanya. So, yung second line na gamutan na ang gagamitin natin. So, yung bacteria na yun, yung drug-resistant TB, yun yung medyo matapang-tapang na gamutan ang kailangan. Pero, good thing lang po, no, dadagdag ko na lang, na lahat ng gamutan natin sa TB, libre at orals po. Wala na po tayong injection ngayon. Previously, meron po tayong injection monthly, yung streptomycin na masakit. Okay. Kaya masyadong mataas yung mga drug-resistant TB natin dati. It's because umaalis sila. Ayaw nila. Masakit. Masakit. Term sa Ilonggo is ngul-ngul. Okay. Sakit siya and nagna-numb yung kamay nila sa injection. So usually, lumilipat-lipat yan. Dito. So, kung saan pwede injectionhan. Kung pwede injection. And take note, mahaba yun siya. Almost 20 months dati. Ngayon, yung all-oral regimen natin, both the drug-resistant or drug-susceptible is 6 months na lang po. Sige. Doc, tuloy na lang natin before we go to the data. Ano yung pwedeng gawin pag nagkaroon ng TB? Saan ba sila lalapit? Or paano, for example, meron na silang Nararamdaman sintomas, may nararamdaman na sila. Ano yung first step na kailangan nilang gawin? First of all, pag may nararamdaman na silang 2 weeks na, more than 2 weeks na ubo, paglalagnat, tapos wala na silang ganang kumain. Of course, pag wala ka ng ganang kumain, naglo-lose ka ng weight, bumababa ang timbang mo. Ang hiling ko lang po sa mga nakikinig natin na mga participants na ngayon, no, mga listeners natin, is that lumapit po kayo sa pinakamalapit na health center. Yes. Sa RHU po tayo pumunta para mapa-check up. May mga laboratorio po tayong gagawin and it's all free. Okay. Government paid po yung mga steps na yon at the same time, yung mga test na yon. Yung na-mention niyo, Doc, yung gene expert. Yes. Gene expert, ito po yung pinaka magandang innovation na nangyari sa TB program. Kasi within 1 hour, makukuha na natin yung result. Okay. So malalaman natin kung pwede ka ba dun sa original na regimen, yung rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. Ito yung mga first line natin ng mga gamot. Until now, hindi pa rin ito nagbabago because it's proven effective. So, ito yung DSTB na 6 months din po natin binibigay sa ating mga clients and free po ito. Wala pong babayaran ang ating mga clients pag sa RHU po sila nagpakonsulta at nagpagamot. Doc, baka yung iba natatakot magpa-test. Ano yung mga kailangan ba? Laway? Or Yes. anong kukunin sa kanila? X-ray, mga ganun? Una po, of course, isi-screen natin muna kung baka pneumonia din. No? Yes. Because ang sign and symptoms ni TB is ubo, sipon. Similar to a viral infection or a other bacterial infection na apektado ang baga. So, isi-screen muna natin. So, once na nagsabi doon na possible TB, Yes. babasahin ng radiologist yung x-ray film, possible TB. So, hihingi na po si RHU ng isang sputum or luwa. Okay. So, ilalabas po yun ng client, tapos ititest sa RHU po natin. Sige, Doc, punta naman po tayo sa data on TB. Meron po ba tayong latest data dito sa Region 12, Doc? For Region 12, the current data I have is 2024. Sige. Ito po yung validated ng information system ho natin from the central office. And currently, ang data ho natin says that
For the previous year, meron ho tayong 20,981 notified TB clients sa buong region. Kung hahati-hatiin ho natin yon, sa SK merong 2,868. Sa North Cotabato, meron po tayong 4,546. For General Santos, we have 4,765. For Sarangani, we have 1,797. And for South Cotabato, we have 3,933. So, ito po yung notified cases, meaning nakita ng RHU ho natin sa paghahanap ng mga TB patients ho natin. Doc, na-mention ninyo yung RHUs natin, bumababa sila sa mga barangays or ano. Paano yung process na? Dinadala yung laboratory dun sa kanila? Meron May tayong tinatawag on wheels? may tinatawag kaming active case finding. Yes. Meaning, yung mga identified TB patients ho natin, may kasama sila sa bahay. Yung mga presumptive TB, yun muna ang unang i-x-ray. Kumbaga close contacts. Close contacts, household contacts Yes. ng mga clients na yun sila ang muna ang hahanapin and i-x-ray para makita natin kung may active TB na bating talaga sila. And also, may mga community activities ho talaga si RHU. We have isang mobile van dito na hinihiram or pinapagamit namin to all RHUs. Sinischedule lang ho namin kasi nag-iisa lang din siya. May schedule every week Okay. na pinupuntahan ang van Mga ho medical natin. missions. Hindi naman siya medical. Specifically for TB. Active case fund. Specifically for TB, pero sinasamahan ng other services Yes. ng RHU para hindi humasayang yung mga services na binibigay ni RHU. Sinasamahan ng immunization, family planning, para isahang puntahan na po sa isang facility. Doc, yung data natin, since medyo, ano siya, no, marami, masasabi natin marami yung TB cases natin Yes, sa sir. region. Kasi, pumupunta yung RHU dun sa barangay. Yes po, So, yun yung... nakahagila po talaga sa, especially ngayon with purok kalusugan na ginagawa ng DOH along with the LGUs din po, no. Malaking tulong po siya na mas nakakahanap pa po Yes. tayo ng mga TB patients, yung nawawala. Yung, Hindi na bumabalik. Yung nagtatago. Hindi bumabalik, hindi may nagpapacheck up. may nararamdaman na pero ayaw pa rin magpa-check up. Sige po. At this point, bago po tayo magtuloy sa ating usapan tungkol naman sa HIV, we'll have a short break. Mga kababayan, ang HIV ay ating ding pag-aralan. Pakipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon. Magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga. Tayo po ay nagbabalik sa programang Performing and Informing. Andito po tayo sa DOH CHD Soc-Surgen Region, dito po sa Coronadal City para pag-usapan ang kanilang mga latest programs on health. Kasama po ulit natin Dr. Camille Fugio, Infectious Disease Cluster Head at Medical Officer for ng DOH CHD Soc-Surgen Region. Kanina po ay napag-usapan natin ang TB or tuberculosis program ng pamahalaan at ngayon naman po pag-uusapan natin ang HIV. Doc, quick briefer. Ano ang HIV? Sige po. HIV or Human Immunodeficiency Virus. Ito ay isang virus na umaatake sa ating immune system din, no? Particularly sa CD4 where hindi na tayo makakapag-respond or hindi na natin kakayanin yung virus na umaatake sa atin. So, mahuhulog na siya. Pag it's too advanced na po kasi ang virus na ito, magiging AIDS siya or yung autoimmune deficiency virus. Sige, Doc, tuloy natin. Sino-sino ang kadalasan na nagkakaroon po nito before we go to the data? Before we go to the Sige data. na lang, iyan na natin. Kadalasang nakakakuha nito is yung mga taong nakikipagtalik ng walang protection or hindi gumagamit ng condom, nakikipag-share or sharing of needles for those individuals practicing
or injecting drugs. Alam mo yun, nagsishare sila ng needle. Tapos, pangatlo is the uprising na na problema natin is yung placental transfer. Kasi once yung mother buntis at hindi siya uminom ng gamot or tinatawag natin antiretroviral drugs. Yeah. Antiretroviral natin ng mga gamot. Yung nasa kanya sa dugo niya, nasi-share niya sa placenta na ipapasa niya sa bata. And during delivery, since pagpanganak, usually kakat yung area where sa puerta, no? And then during delivery, meron talagang exposure to the blood. So yun siya, sir. Punta na tayo sa data, Doc. Latest data natin on HIV, tumaas ba or bumaba ang cases natin sa Soc-Sargen region? Our data says that since 1984, since the time that we have been recording the HIV cases sa Pilipinas, umaakyat ho talaga si Pilipinas. No, we have around 400 plus, if hindi ako nagkakamali, in the Philippines. Yun yung estimated PLHIV natin sa Pilipinas. But for Soc-Sargen region, yung cases ho natin as of January 2025, ito po yung pinakalitas natin, sir. Meron na po tayong 4,032 HIV cases, confirmed HIV cases dito sa region Region 12. ho natin. And at the same time, ang pinaka-bulk or age Yeah. group that these cases belong to is nasa 25 to 34 years old, Bata. meaning nasa working class. And this is followed by the 14 to 24 years old or yung papuntang High school to senior high papuntang college, working class. May pwede ba, Doc? Ano natin? Youngest natin na The youngest, meron lang kaming less than 15. Less na than 15. 10 cases. And we have more than 50 years old. Meron lang 43 cases. Young, oldest naman, Doc. Oldest, nasa 54 ata, sir. Yeah. Tapos, ano yung mga areas natin, Doc, na dito sa region na mataas talaga yung cases natin? Actually, hindi nagkakalayo si Jansan and si South Cotabato. I think it is because of good surveillance ng both areas nito. And yung mga testing activities, HIV 101 with counseling and testing activities na ginagawa ng each province at the same time ng city health natin sa Jansan, sila yung very actively pumupunta sa mga schools at the same time yung mga companies, Dole, yung mga companies natin dyan sa General Santos and dito sa sa South Cotabato. And then, pag may mga festivals, sumasali. Meron din po tayong activities na tinatawag na event-based screening and testing. So, yung usually kasi pag may mga festival, pumupunta dito yung mga karatig bayan natin to enjoy the festival and festivities. Like, for example, ngayon, Tinalak. As early as Survey. now... Yes, Survey, sir. Or Tinalak. As early as now, we are preparing or asking the South Cotabato Provincial already na magkaroon kami ng space Yes. para sa Alunan Drive and dito sa Rizal. It's because maglalagay kami ng setups na merong counseling. They have to know. We encourage them to know their status, and if it's okay with them, it will proceed to testing. Okay. So may mga kits ho kami where sasabihin nung kit na yon, are you reactive or not? Doon na po siya, and then ika-counsel ka ulit ng mga certified counselors ho namin or trained counselors ng assigned during that day. And we deal it confidentially. Kasi these individuals are already vulnerable. Yes. So kailangan hindi sila identified na test, na counsel, but they are informed of what rights they have after malaman ang results nila, So, whatever it is. Doc, malaking factor talaga na yung IEC dissemination natin, IEC programs natin is malakas para mas ma-encourage yung iba na magpa-test po talaga. Yes po.
we have maximized already the FB page. Yes. Meron din po kaming mga IEC materials in every treatment hub. Currently po, I'm proud to say na nasa 17 treatment hubs na po tayo sa region. Okay. May isang bagong pumasok ngayon. We have already certified. It's a sundown clinic, meaning magiging ang services na i-offer niya is nasa 5:30 to 9 p.m. Okay. So yung Yung mga, working class. pwedeng makapag-test or makapag-refill if they know already their status. So yun po yung yung kinagandahan din naman nun. Sir, Doc, emphasize natin. Ano ba to? Free? Free. Baka kasi yung iba All nag-aalangan. treatment hubs are allocated with condoms, lubes, ARV meds, and mga viral load and CD4 cartridges for them to be tested and monitored at the same time yung reaction nila to the medicine. Anong connection nito, Doc? Doon sa anong connection ni HIV doon sa previous natin na pinag-usapan kanina sige. na TB? Kasi ito sila, may tinatawag kaming TB-HIV collaboration. Yes. Take note na pareho sila, immune system ang tinitira. And once your immune system is down, doon sila lalabas pareho. So, si HIV could have TB kasi bagsak ang immune system niya. And TB could also have HIV. Puro Okay. sila opportunistic bacterias. Okay. So yun yung virus. So yun yung tinatandem talaga namin because puro sila immune system talaga ang tinitira nila. And both of them sometimes manifest at the same time. So uunahin muna namin si Si TB, TB. bago si HIV iti-treat. So si HIV, Doc, may gamot ba? Both of them has gamot. Okay. However, si TB natatapos at 6 months. Yes. May bakuna din, which is the BCG. Okay. Yun, yung binibigay after delivery ng mother, Yeah. binibigay. BCG. May mga bakuna kayo dito, makikita nyo yan sa arm ninyo. That's BCG, but it can only protect you about 5 to 10 years. Okay. After that, parang marireactivate lang siya pag na-re-expose ka sa TB. Si HIV naman, however, has no cure. However, we can control yung pagdami ng virus sa katawan. At the same time, if compliant ka sa gamot, magiging undetected ka. Meaning, yung viral load ng katawan mo, hindi na siya ganun kataas na hindi na ka na makakapag-transmit. Yeah. Hindi mo na siya maipapasa. As long as umiinom ho kayo daily Daily yung medication. daily ng gamot. And it could extend your life. So it's not a death sentence na iniisip ng mga tao na once Kung you may have HIV, HIV, it's the end of your life. No. Iintindihin natin ang pinagdadaanan nila as individual. But we encourage them to have themselves tested. Yes. At the same time, if reactive na sila, ipapakonfirmatory namin yan. All these are libre. Meron tayo dito sa region, Doc, na ano? We have confirmatory sites. We have 10 dito sa region. Testing kits lang ho ang ginagamit. Tatlong testing kits na ginagamit just to make sure and to confirm. Pero pag naubos po ito, we will send the specimen to national, which is SACEL. Ito na po yung sa central office natin na ginagawa or sa San Lazaro. So ito po yung the old time, yung Yeah. Western blot or yung too technical na, but Yeah. yun yung ginagamit ho natin for confirmatory. Doc, to clarify lang, HIV and AIDS. Si HIV is parang prelude before AIDS. AIDS. Pag hindi na-control ang HIV mo or the virus and nag-advance na siya, ito na yung pinakalas ang AIDS mo, which is the autoimmune deficiency. Hindi nakakayanin ng katawan mo and doon ka mamamatay sa complications. Doc, na-mention nyo, since lifetime yung gamutan nito, ano yung ma-advise natin o masasabi natin sa ating publiko para maiwasan po ito, HIV? For HIV, have your
Ito always kong ina-advocate ever Yes. since na Yeah. nagkakaroon tayo ng mga pag-uusap regarding this. Have yourself tested, lalong-lalo na if you are practicing high risk behavior, yung Ano tong high risk? Sige, Doc. yung high risk is yung sharing of needles, Yeah. no? kanina. You're using drugs, MSM, MSM. male having sex with male without protection, and then naipapasa kasi siya through oral, anal, and vaginal. Yun yung any breakage in that could lead to a exposure and a higher risk of having HIV. So yun siya, lalo na din mga individuals natin in LGBTQ population, no, na they express themselves through that. Hindi na natin maiwasan na may mga stigma doon. So yun siya, have yourself tested always and know your status, kasi from there alam na natin kung ano ang possible na mangyayari at ano pa ang pwedeng gawin Yes. ng isang individual, whether you have a result of reactive or not. From there, gagawa natin ng solusyon. If ever reactive ka man, to prolong pa your life. You can achieve your dreams kahit may HIV ka. Hindi siya death sentence. Hindi siya death sentence. Ang hiling lang namin sa kanila is, uminom lang ng gamot. Araw-araw at the same time. Libre yung gamot. Sir, yes sir. TB na gamot, HIV na gamot, testing and screening are all free po. Kaya ini-encourage ho namin kayo to have yourself tested. Kasi nga, nandyan na, binibigay na namin sa inyo for you to be tested and to know your status. Doc, may nabasa ako na myth ba yun na napapasa through laway. No. Yeah. Kahit isang Kaya 1.5 debunk natin, Doc. isang litrong laway pa hindi po siya naipapasa. Yeah, so less yun lang than yun. 1% or less, very less than that, yung probability na maipapasa siya. Maipapasa lang siya sa tatlong sinabi ko. Having sex without protection, placental transfer, or during delivery kasi nga may exposure to blood, and also sharing of needles. Yun po yung pinaka paraan na makakakuha ka ng Sige. HIV. Sige po. Doc, before we end, medyo naubusan na tayo ng oras. Baka may dagdag pa po kayong mga announcement sa ating mga kababayan. Of course, hinihikayat ko po ang lahat, lalo-lalo na for the TB program. Unahin ko po muna Sige ang po. TB. Pag may nararamdaman po kayong ubo, mahigit 2 linggo, lagnat, tsaka nawawalan kayo ng gana, nag-weight loss, pagbabawas ng timbang, please have yourself checked po sa mga RHUs din po natin. Kasi wala naman pong mawawala sa inyo, libre ang gamot, libre ang pagpapakonsulta sa mga RHUs ho natin. Ganun din po sa HIV program natin. We always try to make it available po sa inyo yung mga testing kits. At the same time, sa 17 treatment hubs ho natin all over the region na makakapagbigay po sa inyo ng tamang impormasyon regarding HIV. Process ho natin kung paano nakukuha ang HIV, at the same time, yung mga gamot na available po sa ating mga treatment hubs. Lahat po yon libre at ibibigay po sa inyo. Ang hiling lang po namang namin is that uminom po tayo araw-araw ng ating mga gamot. It's not a death sentence, but instead, ito po ay another chance to make our life more worthwhile habang nabubuhay and we could reach our dreams. Sige po. Thank you very much sa ating guest, Dr. Camille Fugio. Palakpakan po natin. Infectious Disease Cluster Head and Medical Officer 4 ng DOH-CHD Soc-Surgen Region. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Freya Nabkilan, ako po si Oliver Rivera at ito ang Performing and Informing.